Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Tara, pag-usapan natin yung katatapos lang na laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao versus Barrios po. Ayan. Ayon kasi sa mga experts at mga boxing icons, marami ang pumapabor o nagsasabi na si Pacquiao daw ang dapat manalo kahapon, hindi dapat lang siya draw. So ayan ang ating tatalakayin ngayon. So hindi na tayo tumpik-tumpik pa, talakayin natin. Okay, ito po siya. So ayon po sa nakalap nating impormasyon sa computer box punch statistics po na naitala po, ito po para magkaroon po kayo ng idea. Ayan po, i-post natin sa screen. Sa punches po, sa total landed po, si Pacquiao meron po siyang 101 total landed po ang kumunek po, samantalang si Barrios ay 120. So di hamak mas mataas po yung total landed punches po ni Barrios. Pero ayan, ang mga binitawang suntok po ng ating pambansang kamao, total thrown ay 577, samantalang kay Barrios po ay 658. So makikita natin dito talaga mas yung volume of punches, no, mas lamang si Barrios. Yun yung sinabi ko sa mga nakaraang vlog natin na tingin ko po ay mababawasan na yung volume of punches ng ating kamao dahil siyempre sa kanyang age po, hindi na ganong katulad natin na relentless attack talaga kahit saan ang gagaling yung suntok. So then in terms of percentage po, kay Manny Pacquiao ay 17.5%, samantalang kay Barrios po ay 18.2. Yan. Pagdating naman po sa jabs landed, kay Pacquiao po ay nakakonect lang siya ng 20, samantalang si Barrios po ay 45. Obvious naman talaga yung mga napanood nyo po, kitang-kita natin talaga yung isa sa alas ni Mario Barrios, yung kanyang jab, no, yung kanyang left jab na matulis po. Ayun, marami talagang tumama. So lumamang po dun si Barrios. Then sa jabs thrown po, ang binitawan ng ating pambansang kamao ay 318, samantalang si Barrios ay 423. Talagang ito very evident, mas makamay po si Barrios, no, dahil mas bata, mas active. In terms of percentage, 6.3% sa jabs, si Barrios ay 10.6, so mas mataas. Pero dito po lalamang ating pambansang kamao, makikita natin yung mga power landed, yung power punches po. Kasi yung kay Barrios, more on jabs talaga ang kanyang binitawan, kasi yung kanyang pamatay na right straight, parang nag-aalangan niyang bitawan, kasi siguro nag-aala siya, baka masingitan siya ni Manny Pacquiao. Kitang-kita naman yung kanyang respeto at mukhang may kaba talaga itong si Mario Barrios dahil siyempre sa reputasyon ng ating pambansang kamao, 8 World Division Champion yan. So nag-aalangan siya, kaya sa power landed po 81 kay Pacquiao, samantalang kay Barrios ay 75. So yung mga power punches, kaya power thrown po sa power punches 259, kay Barrios po ay 235. Sa percentage po 31.3%, si Barrios po ay 31.9%. Ayun. So ito po yung ayon po sa computer box na nakakuha natin po. So at bukod po dito po mga ka-DJ, maraming mga mismo nakapanood po, no, na nagsasabi po na sa tingin po nila ay hindi lang dapat draw, sa halip dapat ang ating pambansang kamao ang tinanghal na bagong kampiyon. Kaya ito po i-share ko po sa inyo yung mga ilang video clips nating nakuha at panoorin po natin mga ka-DJ.
Ako, personally mga kaibigan, and I'm saying this, hindi dahil ako'y Pilipino. I'm saying this because I am a boxing fan. Sa aking pananaw, dapat idideklarang panalo si Manny Pacquiao sa labang ito. Dapat siya na ngayon ang oldest welterweight champion of the world at age 46. I scored the fight 115-113 Manny Pacman Pacquiao. Ang ginawa ni Manny Pacquiao, medya-medya lang muna ang atake. Bakit? He can afford to rest because si Mario Barrios showed him too much respect. Masyadong nirespeto, may takot, may kabag sa dibdib itong si Mario Barrios. Hindi niya mapakawalan yung kanyang right straight. Nandun yung left jab ni Barrios. Yun ang sinasabi natin na main weapon niya. But he was hesitant to pull the right hand kasi nasisingitan siya nung kaliwa ni Manny Pacquiao. At ang ganda ng estratehiya ni Manny Pacquiao because alam niya mag-jab itong si Mario Barrios. So anong ginawa ni Manny Pacquiao? Inunahan niya. Una siya pumipitik ng kanyang right jab. So by the time na mabitawan ni Barrios yung left jab, mabablock na ng kanang kamay ni Manny Pacquiao yung left jab ni Barrios. And occasionally, Pacquiao tried to get that right hook in. That right hook in. Kaya lang sabi nga po natin, medyo malayo ang distansya ni Barrios sapagkat pag siya jumajab, mahaba ang kanyang reach, so hindi maisigit basta-basta yung right hook. But there were flurries from Manny Pacquiao that drew the attention of Mario Barrios. Also, take note, ultimong trainers ni Mario Barrios in between rounds nagsasabi, huwag mong respetohin si Manny Pacquiao. Huwag mong i-touch gloves. Huwag kang masyadong gentleman kay Manny Pacquiao. Paulit-ulit nilang sinasabi, don't show him any respect. Ang estratehiya ni Mario Barrios clearly is to drag this fight into the middle rounds and hoping na doon ay mapapagod na si Manny Pacquiao. Pero paano mapapagod si Manny Pacquiao? Ganun hindi naman todo ang arangkada, ang opensiba ni Mario Barrios. Pigil ang atake ni Barrios for a 30-year-old fighter despite the 16 years advantage nitong si Barrios sa edad. He is 16 years younger. He showed too much respect kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao did not fight like the old Manny Pacquiao. Sinabi ko sa inyo, hindi na natin makikita yung Pacquiao na yon. Ang makikita natin ay isang 46-year-old na Pacquiao at siya ang mag-a-adapt. Kumbaga mag-a-adapt siya sa kanyang natitirang style, sa kanyang natitirang leg movement. So nakita po natin, Pacquiao was picking his shots. Kasi nandun lang si Barrios ma-overcome lang niya yung left jab, okay na sapagkat hesitant to pull the right hand itong si Barrios. So Pacquiao was moving his head well, he was blocking the right jab, he was throwing occasional flurries to steal the close rounds, and he was outsmarting itong si Mario Barrios. Barrios did not feel a sense of urgency kahit na siya ay binabato ng batikos ng kanyang corner at sinasabing, itodo mo na, this last few rounds can change your life. Stop showing him any respect. Ay ayaw niyang mapahiya and go down in the record books as a guy who was knocked out by a 46-year-old opponent. So, Barrios gets to live for another day. But Pacquiao beat him by merely fighting like a 46-year-old. Okay? Imagine, all Pacquiao did was fight in accordance sa kanyang edad. And in my opinion, that was enough to beat Mario Barrios. Ayun mga ka-DJ, pasensya na kayo, maulan talaga ngayon. Medyo naririnig Ayun, napanood natin yung mga comments ng mga boxing experts, mga nanood dun sa laban ni Pacquiao. Karamihan nagsasabi nga na sa tingin nila si Pacquiao ang nanalo dahil mas aggressive, mas marami siyang pinatawang mga power punches according to the computer box na ating nakuha nga, pinakita ko kanina. At nagsalita rin ng ating isa sa kilalang boxing analyst, walang iba kundi si Attorney Ed Tolentino. Yan, sinabi niya nga na hindi na talaga natin makikita yung dating prime Pacquiao. Siyempre, wala na yung dating relentless attack na talagang walang kapaguran. Ginamit niya yung kanyang ring IQ, yung strategy, no? Na outsmart niya si Mario Barrios ayon kay Attorney Ed Tolentino. Yung nga, yung pinakinggan natin kanina. Na sa tingin niya ay si Pacquiao ang nanalo, no? Kasi though 46 years old na si Pacquiao, pero mas bumilib pa rin siya. Siguro sa tingin ng mga judges doon,
hindi sapat yung ginawa ni Pacquiao para siya ang tanghaling bagong kampiyon. Pero alam mo naman sa boxing, it's a business, business yan. Hindi natin alam kung nasa isipan ng mga organizer siguro, kaya ginawa nilang draw na lang para may susunod. Abangan na yun naman bigat. Hindi nga nakapag-decide yung mga tatlong judges nga, no? Actually, yung isang judge pa nga, pumabor pa kay Barrios, 115, 113. At yung dalawang judges ay draw ang 114, 140 kung tayo nagkakala. So, ayun po mga ka-DJ, sana po ay nabigyan ko kayo ng info o nung sa lobby ng ating mga nanood doon sa kahapon na ako sa akin kahapon, kaya ako nasabing ating ko si Baris yung nanalo kasi nga ang ating pambansang kamo hinahanap yung dating yung bilis, yung footwork. Medyo nung huli talaga sa totoo lang, aminin natin talagang hirap na yung footwork, gumagal at saka nabawasan yung volume of punches. Pero in fairness sa ating pambansang kamo, marami talagang pinatama naman siya at si Baris ay nag-alangan din. Hindi niya masyadong sinamantala na pasukin ng ating pambansang kamao. So ayun po mga ka-DJ, ang tanong na ito, ang isang pang katanungan, ano ang susunod kaya dito? What will be the next for our pambansang kamao, Manny Pacquiao, no? What is the future for our pambansang kamao? Nakakatakot, nakatabla, hindi natalo, kaya may susunod pa yan. Sinabi niya, I'm ready to fight. Mga bulong-bulungan, pwedeng kay Mayweather, kung si Mayweather babalik pa sa pagboboxing, anytime willing si Pacquiao. Pero nakakatakot nga pag lumaban pang ating pambansang kamao sa mas bata, mas malakas, mas magagaling. Dapat mag-isip-isip ang ating pambansang kamao kasi he's not getting any younger. Nakita naman natin yung pinakita niya, medyo talagang kinakapos na stamina. Pero sabi niya, kasi matagal siyang hindi naging 4 years yung inactive at yung kanyang preparation ay 2 months lang, dapat daw mga 3.5 man lang. So ayun ang kanyang Pero malinaw dito, hindi natalo ang ating pambansang kamao. Yun ang ating pag-usapan. Hindi po siya natalo dahil ito po ayon sa ating na nakuha sa Manila Bulletin. According to reports, the Boxing Hall of Famer stands to earn an estimated 12 million or roughly around a 685 million just by making his comeback fight after retiring in a 4-year inactivity as a pro. So tumatingting na $12 million po yan. And that was very much evident to the projected additional, may dagdag pa po mga ka-DJ, 5 to 6 million dollars po cut on the pay-per-view revenue. So lumalabas dito sa estimate natin, sa estimated ay 18 million dollars. At pag kinonvert mo sa peso po ay mga roughly 1.2 something billion pesos. Ganun kalaki po. Kaya hindi po natalo ang ating pambansang kamao. Panalo pa rin, grabe. Hindi ko alam paano mo uubusin yun. Yung mga pinanalo pa ni Pacquiao, mga dati niya pang premyo na nakuha sa mga previous fights niya, grabe, billion din, no? Kaya ganun katindi. So, ayun po mga ka-DJ. So, abangan natin yung susunod na kabanata ng ating karir ng ating pambansang kamao. Sa palagay natin, hindi pa tapos. Ay pang tumigil ng ating pambansang kamao. Pero ang inaalala natin, baka pag lumaban mo siya at makachempo siya na mas magaling dito kay Barrios, baka madisgrasya pa. Pero sabi, baka pag-uusapan pa yung rematch. Gusto agad mag-rematch. So, ayun po mga ka-DJ. Sana po nagustuhan nyo yung aking ibinahagi sa episode na ito. So, sa huli, panalo pa rin ang ating pambansang kamao. Congratulations. You are still our hero, ang ating pambansang kamao. So, sana po nagustuhan nyo ang aking binahagi na to. So, pansamantala nagpapalam po si DJ Master nagsasabing, laban lang. God bless you. See you on my next vlog. Bye.